Chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to ends of the earth. Sa Tagalog po ay datapwat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem at buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Magandang araw, ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay the church is empowered by the Spirit. Ang una pong katuruan na natutong ngayong araw kay Pastor Russell Akampay, the Spirit is the life of the body of Christ. Ito po ay nagsasaad ng kahalagahan ng banal na Espiritu sa buhay ng ating mga mananampalataya, sa ating mga mananampalataya at saka sa buong iglesia ng ating Panginoong Kristo o sa kanyang simbahan. Ang banal po na Espiritu ay binibigyan ng espesyal na papel upang bigyan ng buhay at kapangyarihan yung katawan ng ating Panginoong Kristo, which is yung simbahan o yung iglesia. Kapag tinanggap po ng mga nating mga mananampalataya, rather yung Espiritu Santo, tayo ay magiging buhay at makapangyarihan sa ating mga misyon bilang mga saksi ng ating Panginoong Kristo o yung tayo mga living testimony o buhay na patotoo sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang pagiging Diyos at sa kanyang existence. Pinapahayag po ng Ebanghelyo na kumilos tayo mga Kristiyano ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuwa ko lang po sa pangalawang katawan ni Pastor Russell Akampay, the Spirit gives power to the church. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, bibigyan ng ating Panginoon Diyos ng kakayahan ang mga mananampalataya o tayo mga nananampalataya sa ating Panginoon Diyos upang magpatotoo o maging living testimony sa ating Panginoong Kristo, maglingkod sa iba at saka ipalaganap yung mabuting balita o yung gospel o ang ebanghelyo. Ang kapangyarihan pong ito ng Espiritu Santo ay hindi lamang tumutukoy sa physical na lakas, kundi pati na rin sa spiritual na lakas natin upang magsagawa tayo ng mga misyon at maging tapat sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sa madaling salita po, ang banal na Espiritu ay ang pinagmulan ng tunay na kapangyarihan at lakas ng simbahan o ng iglesia upang magsagawa ng mga gawaing makadiyos at magpatuloy sa pagpapalaganap ng pananampalataya sa buong mundo. Inuulit ko po kasi kagaya pa na sinabi ko kahapon, hindi lang ipapalaganap yung mabuting balita o yung gospel sa pamilya, sa kaibigan, sa circle, sa race na ganito, sa race na ganito, kundi sa buong mundo. Walang pinipili, mahirap, mayaman, puti, itim, dilaw, brown, o kung kahit ano pa mga kultura, kundi lahat, buong mundo generally. Ang natutuwa ko lang po sa pangatlong katanungan ni Pastor Russell Akampay, the Spirit spreads the gospel. Ang banal na Spirit po ang nagsisilbing gabay at tagapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Ang banal na Espiritu po ang nagbibigay ng lakas at gabay sa ating mga mananampalataya upang maging mensahe o ipahayag ang mensahe ng kaligtasan nagmumula sa ating Panginoong Kristo. Sa pamagitan po ng Espiritu Santo o ng Holy Spirit, tayo mga alagad ay nagiging mga saksi at nagiging kasangkapan o element sa ating Panginoon Diyos sa pagpapalaganap po ng gospel ng ebanghelyo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang race, sa iba't ibang kultura, etc. Kaya po na sinabi ko na hindi lang sa isang race, hindi lang sa isang culture, kundi sa buong mundo. Mula sa kanilang mga lokal na komunidad hanggang sa mga pinakamalayong bahagi ng mundo, pinakadulo ng mundo. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.